bihira lang yung sa una, successful lang. Ang pinaka-advice ko dyan, magsimula with reseller, actually simplify the operation. So, kasi nandun na, centralized na. Mabilisan ang marketing dito sa TikTok. Alam mo naman natin, Pilipino, hindi naman sa lahat tamad. Gusto lang nila click lang ng click. So, maaaring wala bang bumibili ngayon? Yes. Siguro ang technology sa mabilihan. Araw-arawin mo improve. Lahat ng pwede tools na free, pwedeng gamitin, maximize. Mahirap ito, magbenta, mahirap talaga, pero hindi naman imposible. Hello guys, this is me, Luna. I'm your host today and this And is I my am Christine. co-host, Christine. Good afternoon to everyone, online seller here. Bago tayo magsimula, gusto lang po namin na ipakilala sa inyo ang aming guest na sa shoe parts po na si Ron Bios po. Siya po yung guest namin para mag-share din po ng experience and then magbigay din po ng iba pang tips para sa event natin today. Yes. Hi, good afternoon, Sir Ron Bias. You are the Director of Shop Arts Philippines since 2021, no, sir? Hi, good afternoon. Yes, I am Ronald Barrios. Ako po yung Director ng Shop Arts Online Philippines. So, si Shop Arts Philippines is actually e-commerce company specializing in motorcycle parts and motor care products. So, nag-start kami ng mga 2016. Then, we started using bestseller in 2021. Okay. Wow, nice to po, hear, that's sir. nice to hear po. And then our topic today is focused on tips on how TikTok can boost your traffic. And this topic, nag-share po kami na meron po kaming bullet dito na 8 tips. So, sana po is masundan niyo po yung tips na to, sana rin po ay makatulong sa pag-boost ng traffic niyo pag ginamit niyo po yung TikTok marketing. So, what are the benefits of TikTok marketing? For you, ano ba yung TikTok marketing? Ano ba yung matutulong niya sa ating mga online seller? For me, as hindi naman ako seller, pero isa akong user ng TikTok. Once kasi na mag-post ka lang ng video sa TikTok and then parang nakita mo lang yung kung paano nila i-promote, syempre may inganyo ka, ang ganda pala nito. Lalo na kung mahilig ka sa isang product na katulad ng damit, pag mahilig ka sa mga damit, makakita ka lang ng video, ay ang ganda nito. Add to cart ko na to. Oh, di ba? Yes. Dito, mas nakakatulong yung TikTok marketing para makakuha or makatakaw tingin sa mga target customer mo. You can make a short video film and then promote your product para mas mabilis siyang ma-engage to your target customer. At for the short information lang ang TikTok kasi is na-overtake niya na yung user na mga ibang software. Like this one, ang TikTok ngayon is a month, ang gumagamit ng TikTok is more than 49.9 million. In the percent po ng population sa Pilipinas is 41 po. In a month, yung mga gumagamit. Ibig sabihin, hindi lang bata hanggang sa matanda ang gumagamit ng TikTok. Kaya kahit mag-promote ka lang ng isang video, pag nagustuhan nila, add to cart na nila, di ba? Yes. Mabilisan ang marketing dito sa TikTok. Kaya may mga small businesses na once Yung mga nagsisimula pa lang na mga seller ito ang ginagamit nila as promoting ng product. Here are the tips on how TikTok can boost your traffic. First is you can make an attractive TikTok profile. Based on our example dyan. Example lang po to, pag-create ng TikTok. Usually, pag nakakita ka ng video, lumabas siya sa feed mo, tapos nakita mo, ang ganda ng engaging ng video nila pag-create. Siyempre, ang una mong titignan, i-click yung profile. And then, bago ka makapag-create ng profile, kailangan kasi related siya kung anong brand ang ipopromote mo. Kailangan dyan, may maganda kang picture profile.
Yan, yung sa Lazada, ang gamit nila na na logo is yung Lazada mismo. And then, pag create ka ng attractive or unique TikTok profile, kailangan may mga website ka din na ililink. Alam naman natin, Pilipino, hindi naman sa lahat, tama. Gusto lang nila click lang ng click. As a small businesses, kailangan may maganda kang profile. May website ka, pwede mong ilink yan yung shop mo or yung store mo sa ibang platform. Pwede mong ilagay dyan. And then, dapat din, pag nag-create ka ng profile, may catchy ka na, yung catchy na sa bio. Nakikita niyo po ba yung nasa pictures na yung hashtag yan na sa Lazada is sulit tipid sa Lazada araw-araw, di ba? Dapat may mga ganyang catchy, din kayo, phrases para pang inyo lang talaga, yung unique nga. Pang ikaw lang yung nag-isip, lahat-lahat. Para mas mabilis tumatak sa isip mo. Na ikaw lang talaga, brand mo lang talaga mismo. Yes. May-ari no. Ikaw ba, sir, yung TikTok profile nyo, since madami kayong mga customer na bumibili sa inyo, ikaw ba, sir, super attractive ba ng profile nyo or dinadaan nyo sa marketing or minamarket nyo yung product? Tama na kung gusto mo talagang mag-engage yan sa TikTok o anumang platform, dapat una yung profile mo or yung content design ng profile mo is attractive. Kasi yun magdadrive ng traffic papunta sa shop mo or sa website mo. So we actually invested sa design, sa layout ng mga products natin. So may customized plate yan you can do sa store. So very personalized yung template natin. Kasi number one yan, for example, kung i-start pa lang kayo, kailangan dapat sa presentation pa lang convincing na sa mga buyers. Yes, kung basta correct. basta ka lang kumuha ng picture, wala man ng effort, medyo na yun. Parang hindi legit. Parang eme lang, di ba? Kailangan talaga professional look. Yung presentation. Yes. Mayroon namang mga free app naman na pwede gamitin na libre para mas mapaganda yung product o yung picture. Pwede mo tanggalan ng background. Yun pwedeng i-utilize ng mga startup company or business entrepreneur para mas maraming conversion yung kanilang story. Okay, that's good to hear your thoughts about make an attractive profile. And for the next one is make engaging TikTok videos. This topic about is making engagement TikTok. Usually ginagamit siya pag magpo-post ka na pag nag-create ka kasi ng video, hindi basta-bastang video lang. Kailangan align and related siya sa brand na kung anong meron ka. Kunyari, katulad kay Sir, may motor parts. Ang pwede niyang i-make ng video is kung mag-unboxing or kung paano ba i-set up or paano ba gamitin yung mga parts na yun doon. Diba? Usually, maraming mga strategy kung paano ka mag-create ng videos. Like, pag sa damit, pwede mong suotin or pwede mong i-unbox yung parcel or your package or pwede namang isabit mo lang, lagyan mo lang ng onting filter or kine-kineme, maganda na yun, di ba? Or lagyan mo lang din ng sounds na related sa mo. Dito naman sa Make Engaging TikTok videos, ayan po yung yung mag-create kayo na content na makakatulong sa mga sellers, sa mga customers mo. Yung mga information, yung gano'n, di ba, sir? Yeah, correct. So, lahat naman, nandiyan sa app ng TikTok, libre naman yan gamitin. Yes. So, nasa sa seller lang kung paano ma-maximize yung mga tools available sa kanya. So, ang pinaka-advice ko dyan, magsimula. So, hindi ka lang nakatingin, nanonood, gumawa ka. Yes. Kailangan mo din mag-effort. At saka, kailangan yung pag gumagawa ka ng
videos, kailangan hindi lang hindi pa iba-iba. Kailangan talaga siya, related lang talaga siya. Hindi ka tatalon na kung may video ka na motor parts tapos sa kabilang video mo may iba ka pang hindi naman related sa motor parts, di ba? Kailangan dapat align yun para once na binisit yung yung profile mo, makikita nun sa timeline mo, more on legit pala talaga to, seller na to, diba? O, for a while lang po. Dito po sa TikTok natin may nag-aas si Shopping Clothes. Paano daw pag walang brand name? Pag wala kang brand name, usually kasi pag wala kang brand name, ang akala nila is affiliate ka lang or parang reseller ka lang din. Iba yung pinopromote mo, ibang brand ang pinopromote mo. Kaya, kung gusto mo talaga, kailangan kahit simpleng brand name lang. Usually, yung mga small businesses, ang ginagamit lang nila mismo yung brand name, yung pangalan lang nila, tapos lalagyan lang nila ng ginagawa na lang nilang short. Kung ang pangalan mo is Luna, ang pwede mong i-brand name doon is Yung, L Store. Medyo catchy na Oo. pangalan. Hindi Pero na yung mga oo. Kailangan naman yung parang alam nila na ikaw lang yung nag-iisang may-ari ng ganitong. Use trending TikTok hashtag. And then, eto, di ba sir, nagkikreate kayo ng video para i-post sa TikTok. Pag pinost kayo ng TikTok kasi gumagawa kayo ng sarili nyong hashtag. Di ba sir? Yes. It's important kasi part yan ng, for example, sa search algorithm. At the Yes. same time, makita kung yung nagtitrend yung product or video na ay So, it's more on search algorithm. So, it's a key or reference para mabaksak mo siya or ma-review mo siya. Ginagamit din po natin ang yung hashtag para pag easy lang siya, parang keyword siya sa video. Kunyari, nag-post ka ng video mo, tapos nilagyan mo ng hashtag, yung video dapat related din sa hashtag. Kunyari, yung video mo tungkol sa bag or sa motor parts, lagay mo hashtag motor parts here. Yung buyer, maghahanap siya ng something like pang sa motor niya, ilalagay niya motor parts. Yung hashtag na yun yung magiging isa sa mga dahilan para rin makita or ma-engage yung video mo. Mas easy access Yes, sa mga customer. Yes. Usually, pag sinearch mo yon is, hindi mo siya makikita agad. Pero pag in-scroll down mo siya is, makikita mo dun agad yung video na na-create mo. Kasi hindi lang naman ikaw yung mismong gumagamit ng hashtag na yun. Marami tayo. Kaya may mga competition na nangyayari. Kaya kailangan, pag naggumawa ka ng hashtag, kailangan din is unique. Para magtatap din siya pag once sinearch siya ng mga buyers, mga potential buyers na tinatawag. Okay, sabi ni Shopping Clothes, akin kasi shopping clothes lang. Kailangan dagdagan mo pa yung shopping clothes kasi maraming shopping clothes. Pwede din niya ilagay lang is clothes kasi usually naman pag hindi alam ng mga customer kunwari, hanapin niya ng clothes o di search niya lang clothes. E di lalabas na siya kasama siya sa pagpipilian na. What about you, sir? Paano niyo binuo yung brand name? It's actually a short-term version ng shopping parts. Kaya, it's shop parts. Shop parts. Yes. Kasi ngayon ko lang din narinig yung shop parts. Akala ko nga una shoe lang siya tapos may parts pero yung alayo. Sige. Joke lang yun. So, we nag-engage din kami yan sa research kung yung dapat kasi catchy and at the same time ma-exit lang yung brand mo para kung mas mabilis maalala po. Kahit anong match man, sabihin mo lang. Yes. Magkakaroon agad ng match yung result. Yes yung, po. yung search na hinahanap nila. Usually naman, ang brand... Yes po. Branding.
Hindi na basta-basta na super haba na. Yes po. Hindi naman siya binibase po doon. Pero pwede din naman based sa name mo. Kung ang name mo is, for example, ang name mo is Ronaldin Laureano de Luna, pwede mong gamitin as RDL clothes or apparel. RDL apparels, di ba? Para usually na, ito pala yung meaning ng RDL. Yung full name mo pala, ganun. Next is optional for TikTok paid advertising. Dito naman sa optional for TikTok paid advertising is it depends on the seller kung gusto niyang gumamit ng mga paid advertising para mas ma-engage lalo yung, syempre, as nagsisimula ka pa lang na seller at wala ka pang pera, or kung gusto mo, kung may pera ka na or what, pwede kang gumamit na itong paid advertising para mas makilala pa yung brand mo, yung store mo, and also your product. Syempre, like for example, si big seller, bago pa lang siya dito sa Philippines. And then, gumagamit siya ng mga ibang videos, nagbabayad siya ng advertising para mas makilala siya ng mga bagong customer, like yung mga malalaking company, syempre, yung mga nanonood ng video, yung mga sobrang sikat na video, dun yung pumapasok yung paid advertising. Kayo ba, sir? Na-try nyo po bang? Kung wala pa, siyempre, kung nag-set pa lang yung seller na wala pang sakat ng budget for paid advertising, so ang suggestion ko, kung meron ka naman sigurong kapamilya, i-post mo yan dyan, sabihin mo, i-like, share. Yes, it's a good strategy po. So, magkakaroon yan ng engagement dyan sa platform na pwede siyang yung mga tawag dito dyan sa member mo dyan, followers mo, or yan, Yes pwede po. siyang Pagka sobrang dami yung engage, no, sir? yeah. So, kung wala pang budget, taga. Eventually, pag lamaki na yan, magkakaroon na ng budget. Yes po. Oo naman. In this naman po, it's optional lang naman po siya sa seller. Kung medyo nakaka-LL ka na, yun, magpe-paid advertising ka na po. Pero usually, ang ginagamit nila is yung parang sample, mga ganyan. Tapos yun, sample. Mga free, credit yan. May mga free credits within the platform, TikTok, or pwede mong tingnan doon na yung mga credits mo. So, depende kung parang mayroon kasi yan na task na i-complete mo. Once na-complete mo yung mga ganong bagay, then bibigyan ka ng credits within TikTok para gamitin mong pang-bili ng ads. So, may mga ganong bagay. So, siguro, tingnan nila yung mga platform nila kung anong available na binibigay na free, then from there, i-maximize nila yung kung ano man yung binibigay sa ng platform. So kami kasi, though we have budget for advertising, but ngayon, we rely on organic traffic. So, pinayos talaga namin yung store, saka yung shop. Hindi kami basta nag-upload ng picture, lahat yan pinaprocess Okay. bago sila. So, ayun, si Shopping Clothes, nagtanong siya paano pag wala pang budget. So, ayun, sana nasagot ni sir yung question po. Opo, narinig niyo po or naiintindihan na mas maigi. Ito ko, Halimbawa, yung mga damit nyo, siguro, siyempre, minsan walang ilaw, hindi masyadong maganda yung source of light sa room nyo. Meron naman ngayon mga AI na. yes, sir, tama. Meron yan si Big Seller, sir. Sa Big Seller, Yes kung po. ano ba, pwede mo siyang i-maximize. So, lahat ng pwede tools na free, pwede gamitin, maximize. Yes po. So, ang taga lang talaga. Hanap-hanap lang talaga na kasi minsan akala nila wala pero meron pala lang. Para yan. So, siguro, dito kayo sa online selling, kung ano pa mang business, ang isang dito is yung consistency. So, maaaring wala pang bumibili ngayon. Yes. Siguro, ang tulog sa mabilan. Araw-araw yung mag-improve.
Tsaga-tsaga lang po, sir. No? Wala namang mabilisan eh. Pag nagsisimula ka, kailangan dumaan talaga sa hirap or tinatawag na sa butas ng karayong. Yes. Hindi na, yung mga malalaki naman po na company, nag-start naman sila sa maliit po eh. Mga kagaya lang din natin silang starting, pero tiyagaan lang talaga, nasa process lang talaga. Spread your brand's message by going live on TikTok. Yes. Like what we're doing right now po. Yes. Doing live, makaka-engage kayo ng mga active user dito sa mga TikTok. Kahit hindi naman sila, kahit wala naman silang ginagawa, mga boring lang yan. Pwede silang pumasok dyan sa live nyo, manood. Parang para mo lang mas sila. mabilis kayong ma-engage kay Oo. TikTok. Mas mabilis Magoyo kayong mo lang makilala. sila or masabi mo lang sa mga lang sila na nagustuhan lang nila kung paano mo i-promote sa live yung product mo, and then i-click na agad nila yung yung profile mo, and then check na nila yung store mo na nakalink doon sa profile mo. Kaya mas maganda lang din na gumagawa ka ng live kahit lang 2 beses sa isang linggo. Yes, twice a week lang. Para mas mabilis kayo maka-engage Isa sa kasi mga sa mga audience. parts para mag-boost din yung traffic or para mas Mas yung sales. Kasi ang daming online seller na mga online seller na ginagawa ang live sa TikTok. Yes. Kaya pag hindi lang sa TikTok, pati sa Facebook, madaming mga online sellers na nagla-live para ma-promote yung mga product nila. Pero Kasi syempre, pag posting ka lang ng posting, parang wala lang, gano'n. Syempre, pag nagla-live ka, nag-engage yun sa mga ibang kahit hindi naka-follow sa'yo, kung super catchy ng mo or super ganda ng pagkaka-promote mo ng product. paano ka magsalita? Lalabas yun sa FYP. Kayo sir, na-try nyo ba, na-try na din ba kayo yung online? Online. Yeah. So, actually, ang requirement namin is 4 hours per day. So, meron actually planning to increase our live time mga 12 hours. So, meron kasi kami studio na maliit para hindi para So, yeah, Parang ang sarap puntahan ng nyo sir, store. ginagawa. So, minsan, sabi ko nga, huwag kayong mahina sa mga sellers na iba dito, huwag kayong mapangilangan ng loob. Yes, So, tuloy po. hindi ito kadali, pero hindi rin imposible. Yes. Determine lang, kailangan. Lahat naman is possible, basta may tiyaga ka lang po. Sabi nga nila, walang tiyaga, walang pagwala. Walang baliktad. Sige, sorry. Sorry. Sabi ko nga, maraming pwedeng ibenta ngayong panahon. Yes po. Kahit pwede mong ibenta, wag lang illegal. Yeah. Lahat ng legal na pwedeng ibenta, pwede mong i-upload. Yes po. At kung nga kung wala kang stock, malapit na sa mall, magsaga sa hardware. Big front mo lahat ng presa doon, i-upload. Pag may bumili, Tama. hindi mo Pwede doon yun. sa hardware. So, gano'n. Hindi mo kailangan mag-stock ng napakaraming stock sa bahay mo. Kung wala pang budget, magtingin-tingin sa mga lugar na pinupuntahan, baka may pwedeng nakatambak lang ng stock mo doon, na hindi na gumagalaw, pwede ikaw ang magtinda. O kaya mag-browse na sir ng mga mura or makukuhaan na mo na warehouse. May ganon. Gusto ko kukuha kasi mas mababa yung interest. Diba? Alam ko sir, ginagawa niyo yun. Nagka-canvas kayo para mas mabilis. Lalo na pag malakihan. Dati kasi, kunti lang talaga kami. Pero ngayon, pag may delivery kami, truck na yan. For example, isang product lang, isang na yan. Mga 100 bucks din, isang product lang. So, napakadami na product. O, kita niyo yun, dati plastic lang. Ngayon, box na. Nag-upgrade. Hindi nyo kaya yun. Dati ako lang nagpapa. Then, ako rin gumagawa ng product upload. Ako din gumagawa ng design. Ako din gumagawa ng customer service. Dan, ako pa din ang drop off sa logistics. Para So, mas sa awa naman matipid. ng Diyos, hindi na. So, marami na kaming staff na pwedeng gumawa para doon. Para mas yung
kung saan ito. So hindi, sabi ko nga, mahirap ito magbenta, mahirap talaga, pero hindi naman simple. Yes. Lahat mahirap, pero hindi. Yes, sir. Okay, for our next is market according to your brand needs. And based sa'yo, paano mo i-explain yan? Dito naman sa market according to your brand needs. Yan yung papasok na paano mo i-market yung product mo base sa pangangailangan ng target customer nyo. Like sa inyo, sir, ang binibenta nyo is motor parts, di ba? So, ang target customer nyo is yung may mga motor. Kahit walang motor, mapapabili. Di ba meron yan? Tama, dapat, alam mo, pagpapasok ka na ng business, alam mo kung ano yung target market mo. Yes po. So, alam mo ka dapat, hindi pwede na basta ka lang nagising ka, sige mag-business ako. Yes, sir. Correct po. Dapat, pag kung sino, ano ba, mga estudyante ba yan? yes po. Ganyan. Pero you can, naman po, you can try other product. Like, for example, gusto mong mag-upgrade ng other, product. Like, ang target customer mo is yung mga babae. Siyempre, ano ba yung mga needs ng mga babae? Like, makeup, yung mga pampaganda, like that, no, sir? Pero pag nag-engage ka usually diyan sa TikTok, usually yung mga alam din nila na ganito din pala ka-addict. Minsan, addictive naman talaga pag sa motor parts. Kahit hindi naman nila kailangan, talagang bibilhin nila. Diba? Para lang gumanda yung motor nila, no, sir? Oo. Usually, kahit nga hindi na yung may-ari ng motor, bumibili pa din eh. Kasi para lang i-gawing gift, di ba? Like what you said, sa inyo, sir, di ba po, ang target customer nyo is yung akala nyo yung mga may motorcycle lang. Hindi, syempre, yung mga girlfriend din nila, gusto nila i-surprise yung mga boyfriend nila. Sila yung mga bumibili ng mga parts ng motor or yung mga needs ng mga boyfriend nila. Last side na yan. Yes. Wala naman, hindi mga i-side na lang. Puro sa una, walang minsan bihira lang yung sa una successful lang. So, siguro dadaan sa mga Yes. dadaan sa mga failures. Yes, So, sir. maraming failures. Then after that, doon mo makikita na Yung success ng paghihirap mo po. oo. So, doon ka kasi matututo. So, ayun. Sa Sa una- TikTok natin, sorry sir, sige po. For example, ito hindi nag-work, hindi mo siya uulitin. So, iba naman. Yes po, mag-iisip ka ng other brand. Kailangan brainstorming talaga usually pag business. Kasi hindi lang oras ang aksayado doon, pati capital din. At saka kailangan mo sir ng plan A, plan B, plan C. Kung sakaling hindi work si plan A, syempre lilipat ka kay plan B. Kung hindi mag-work si plan B, doon ka naman kay plan C. Tama. Correct. So ayun, sa TikTok natin, sabi ni Shopping Clothes, siya daw mahilig sa damit. Yun. So ang target market mo is syempre, kung clothes ka, hindi lang siya pang girl. Pwede din siya sa pang boy, pwede din siya sa pang mga babies. Ganun. Sobrang dami mong target customer. Maraming addict ngayon sa mga damit. Yes. Gusto nila, suot mo ngayon, bukas, iba na suot mo, tapos ayaw mo na ulitin, di ba? Kaya marami tayong damit. Yan. Dami kang target customer. So next is connect your TikTok account with other social media platforms. This mean is about, para katulad lang yan ng make your TikTok profile attractive. Kasi kung doon naman is, ang ililink mo is yung website mo, dito naman is yung mga social media mo. Kasi hindi lang naman sa isang software ka pwedeng mag-promote. Sa lahat yan. Kasi lahat yan, lahat ng tao is gumagamit ng Ng social media account. Kaya kung hindi man sila interesado dito sa TikTok, is makikita pa rin nila yan sa ibang apps. Kasi nga, active ka rin sa posting doon. Hindi, nagpo-post ka rin naman ng mga video,
features, na-update mo din kung meron ka pa bang product na bago. Correction lang po dito sa Connect Your TikTok, hindi mo siya pwedeng i-connect ka. Ano po yan? Post your TikTok account yan with other social media platforms. Like, for example, gusto mo i-promote yung TikTok mo bago pa lang, you can post your link on your different platforms like your Instagram, Facebook, you can post that para mas ma-promote pa siya. And pwede kayong magpa-follow para dumami yung mga followers nyo, gano'n. Yan, sa groups natin, pwede kang pwede kang makipag-interact sa kapwa mo seller. Tanong mo kung ano ba yung username mo sa TikTok. Follow kita, follow mo ako. Parang gano'n. Paramihan lang din tayo ng followers dito. Yes. Engaging traffic lang din. And ikaw ba, sir? Hindi lang naman TikTok yung meron ka, diba? May Facebook ka din or another software. Yeah, madam. So, available kami sa ibang platform. Hindi lang sa TikTok. Meron din kami. We just started our YouTube. Facebook meron, very active. Kasi doon namin talaga pino-post yung mga updates namin sa mga new arrivals. Sa TikTok naman, so continuous posting. So, ang directive namin at least kada video per day. Kahit mga short video lang at least mayroon. Para ma-engage lang po. Important din kasi yan. Yes, po. Yung engagement kasi Yes, sir. yung engagement siya ma-convert. So, yun yung cycle ng sales. So, malagkakap na namin engagement. Pwede yan. Mayroon potential customers Yes, para po. Kasi usually sa mga nangyayari sa ganyan, nagpo-post ka sa TikTok, tapos yung ibang mga user or mga buyers, hindi sila interesado. Pero pag once na nakita nila ulit yan sa ibang software na same brand or same item, may ganyo silang bumili. At saka if ever na hindi naka-follow yung target customer mo kay TikTok, wala naman siya doon. So, paano niya makikita yung mga product mo? Like, kunwari may bago kang product, di ba? So, kailangan talaga magka-engage yung yung platforms mo, like your Facebook, your Instagram, your TikTok, your Shopee, or ganun. Kung may ganun, kaya kailangan hindi lang iisang platform mo meron ka. Kung gusto mong mag-promote or gusto mong mas maraming bumili sa product na mas binibenta. makilala yung shop. So, next is upload trendy and relevant content. Based on this one is just like engaging TikTok videos. Kailangan kasi pag nag-upload ka ng product video mo, hindi lang basta pa isa-isa. Kahit at least twice a week or mga ganun para lang makita pag check yan ng potential buyers mo, active pa sila. Malalaman nila na meron pa until now, meron pa silang binebenta ng ganitong product. Diba? Isa rin yan sa mga pwedeng magpabalik-balik sa profile mo. Yun, isa din yan. Kaya nga traffic eh. Hindi naman siya usually traffic na nakikita natin sa Iba yung traffic sa TikTok. Usually, yun yung mga views. Pag may nakita kayong views sa gilid ng video, yun yung tinatawag na traffic. Yes, ayun, yun yung kanina na dun yung papasok yung upload trend and relevant content. Yun yung mag-upload ka ng mga video na may na makakatulong sa mga customers mo. Like, kunwari, sasabihin mo kung para saan yung product na yon. Like, si Sir, di ba, nagbebenta siya ng mga motor parts. Mas yung mga ibang mga walang alam na yung bago pa lang na may motor or yung hindi pa ganun ka knowledge na gustong bumili ng or may sira yung motor nila. So ayun, dun yun papasok. Pwede din kung si Sir, di ba, motor parts siya. Pwede siyang mag-upload related sa parts. Kailangan, kunyari, gusto niya mag-change oil. Pwede siyang mag-shoot ng video. I-speed niya lang yung video na nag-change oil siya. Isa din yun. Pwede din yun, di ba? Or kaya mag-change ka ng
color ng motor, di ba? Tama ba ako? Tama ba ako, sir? Pwede yun, di ba? At saka yung brand. Oo, Pwede yung niya brand. i-promote yung brand na mas makakatulong dun sa customer kung ano yung mas maganda. Ang At kinagandahan lang, dapat pag nag-create ka ng video, related siya para ma-foolish din niya yung profile mo sa TikTok na legit ka talaga. Hindi ka lang basta-basta seller. May brand ka talaga, may inaalagaan ka talagang brand. And that's our tips sa how can TikTok boost your traffic. Dito na po tayo mag-uumpisa sa question and answer. Are you ready, Sir Ron? Yeah. Yes. Okay. For our first question, sir, how many store are you currently managing using Big Seller po? 7. 7. Sa ano yan, di ba, sir? Mga sa TikTok. Isa din sa TikTok, di ba? Sila, Orange App, Blue App, so whatever po. Yeah, meron kami sa Lazada, TikTok, sa Shopee, yan. Yun, ang laki na pala ng ano nyo, sir. Isang sariling website, yung bestparts.ca. So, pero hindi pa masyadong yung traffic, no? Pero doon muna kami sa Big 3 platforms. Congrats naman po sa ano nyo, sir, sa store nyo. Sana, dumami pa. Yes po, more customer More on store to come. Okay. For the number 2, how has Big Seller improved your daily operation as an online seller po? Kaya malaki yung contribution ng Big Seller sa amin. Kasi dati, sabi ko nga madaming stores kami. Kung isa-isa mo yan i-open, mauubos na yung oras mo. Yes po. Pag meron kaming 7, lahat mo yan i-check, i-equal. Tingnan mo kung anong orders, anong stock level. So, with Big Seller, actually, simplify the operation. So, kasi nandun na, centralized na. Yes So, po, nice to hear, order, sir. lahat ng stocks, nandun mo na makikita. At saka i-authorize nyo lang yung store nyo, sir, no? Kahit gaano kadami yan. I-authorize nyo lang kay Big Seller. And then si Big Seller na ang bahala sa mga inventory nyo, pagpasok ng mga products and orders nyo. So, nakasipid kami ng oras, Yes. mas napabilis yung operation. So, mas maraming tipid na oras, mas marami kang gagawang iba. So, hindi ka lang nakatutok kung ano dyan sa Yes. TikTok siya. Tsaka mamamanage nyo pa yung ano nyo, sir, yung store nyo talaga. Yung physical store. Yes. So, natulong siya ng malaki. Kasi nga, Nice to hear po. i-maximize natin. Yung third is, what challenges did you face before using Big Seller? How did it help solve them? Problematic dati nung wala pa kaming central system tulad ni Big Seller. Kasi nga, sabi ko nga, isa-isa mo i-check. For example, meron kang 100 orders sa kabila, 200 dito sa kabila, 300. Lahat mo yan bubuksan isa-isa para mo siya ma-access. So, with Big Seller, nandun na nasa isang dashboard na lang. Yes. Streamline yung process niya. Mas efficient yung operation. Kasi, makikita mo yung orders, pwede mo kasi siyang i-group Yes po. yung pag-arrange. Yes, sir. You can group the product arrangement in Big Seller by selecting the logistic. Yes. So, for example, prior Big Seller, bubuksan namin isa-isa yun. For example, ito para sa GMT, para sa SPX, para sa supply. But with Big Seller, you can actually print all per logistic. So, yeah, malaking tipid sa oras yan. So, nakakita mo lahat ng business sa isang platform. So, good thing pa is may basa yung mga manual task. Manual. Dati, may mga gupit-gupit pa, di ba? Some of the seller dito is familiar naman. You have to tap the backlist, then i-sticker mo siya doon sa waiting. But with Big Seller, actually, Meron you na can, po siya. turn on the feature,
yung top-list, andun na siya sa second page ng webpage. Yes. So malaking matipid na kami sa oras na pag-uumping. Magpiprint ka na lang, no, Oo, sir? antayin mo na lang matapos. Big seller na streamline lahat yung process natin in one central application. Sobrang laki pala na natulong ni Big Seller sa shop niyo, sir, no? Yeah. Okay, for our next question, has Big Seller impact your sales performance? If so, how? Yeah, but yes, it follows kasi. So for example, once your processes are streamlined and optimized, definitely yung result niya is increased sales. So for example, nababawasan yung stock issues at the same time yung cancellation kasi meron ka ng dashboard to prioritize kung alin yung mga orders na needs to be shipped first kaysa sa dun sa you can actually select yung mga madadali na ship, then yung multi-mode or yung single quantity. So, pwede mo na siyang piliin. So, malaking impact yan sa performance ng operation namin. Saka mas mabilis. So, ang target, meron kasi target na platform, I think, 24 hours to ship per day. So, dapat mas namin yan. So, mayroong mga technique para... Thank you, sir, for having us po and for making time po. Thank you po sa time and patience. Kahit na nawala po kami sa live or nagkakaroon ng Technical error. technical error. Thank you so much, sir, for your cooperation and for your time. Thank you, sir, and have a great day po. Bye for now. Dito na lang din po magtatapos ang aming live and pero po next week is meron pa rin po kami gaganapin na live. And then sana po is makapunta po ulit tayo sa another topic for next week. Same time pa rin po and same day.